I was shocked and I was appalled by some of the elements of that. You will teach four-year-olds how to masturbate. Nabahala raw si Pangulong Bongbong Marcos sa ilang probisyon ng Senate Bill 1979 o ang Prevention of Adolescent Pregnancy Act of 2023. Dahil dyan, agad daw niyang ibibito kapag naipasa sa kasalukuyan itong bersyon ang may akda ng panukala na si Senadora Riza Ontiveros. Bukas man sa amyenda, idiniin na wala sa panukalang batas ang sinasabing probisyon ng Pangulo. Kung ito'y para pigilan ang pagdami ng mga batang ina, wala raw pagtutol si Pangulong Bongbong Marcos sa isinusulong na Comprehensive Sexuality Education o CSE na bahagi ng Senate Bill 1979 o ang Prevention of Adolescent Pregnancy Act of 2023. Lubhang mahalaga raw kasi nakilala ng mga kabataan ang kanilang katawan at maipaliwanag ang masamang epekto ng pagbubuntis at pag-aalaga ng sanggol kapag nasa murang edad pa lang. Yun nga lang, may nabasa raw siya sa panukalang batas na hindi niya nagustuhan. Over the weekend, I finally read in detail Senate Bill 1979, and I was shocked and I was appalled by some of the elements of that, because this is all this woke that they are trying to bring into our system. You will teach four-year-olds how to masturbate. That every child has the right to try different sexualities. This is ridiculous. It is abhorrent. It is a travesty of what sexual and sex education should be to the children. Patuloy naming nililinaw sa Malacanang kung saan nabasa ng Pangulo mga probisyon kanyang tinukoy dahil base sa kopya ng Senate Bill 1979, walang ganyang mga probisyon. Ayon sa may akda nito na si Senador Riza Ontiveros. Mr. President, with all due respect, maliwanag na wala po sa bill kahit ang salita na masturbation. Wala din po yung try different sexualities. CSE contains the very same things you support. Teaching kids anatomy, the consequences of early pregnancy. Yan po ang atin ding isinusulong. Ang mga pagtutol ng Pangulo katulad sa mga nauna ng pinalutan ng mga tutol din sa panukala, tulad ni dating Supreme Court Chief Justice Lourdes Sereno at ang grupong Project Dalisay. Sa Section 6 kasi ng kontrobersyal na panukala, nakasaad na isasama ang comprehensive sexuality sa school curriculum sa gabay ng DepEd at ng international standards. Pagtukoy ni Sereno, dalawa lang ang international standards sa sexuality education, ang WHO at UNESCO. There are two international documents at doon ho, pagbabasahin nyo yung international documents na yun, ano ho ang mga basic principles? That sexuality education shall be given to children as early and as comprehensively as possible. Ano po ba ang mga ibang principles dyan? The children have the right to sex. And doon po, makikita nyo po doon sa UNESCO, natuturuan pa nga po ng negotiation ang mga bata and the decision when, how, and with whom to have sex. Nauna ng pinabulaanan ni Ontiveros ang mga sinabi ito ni Sereno. Ang basihan daw ng CSE sa isinusulong na panukala ang Responsible Parenthood and Reproductive Health Law at wala rin daw sinasabi na kailangan sundin ang patakaran ng ibang bansa. Ang Pangulo nangakong agad ibibito ang batas kapag naipasa sa kasalukuyan nitong bersyon. Tugon ni Ontiveros. I am willing to accept amendments to refine the bill so we can steer it to passage. Hindi naman daw tutol si Pangulong Marcos sa pagsusulong ng Comprehensive Sexuality Education o CSE na bahagi ng panukala, lalo't mahalaga raw na makilala ng kabataan ang kanilang katawan at maipaliwanag sa kanilang masamang epekto ng maagang pagbubuntis at pag-aalada ng sanggol. Ikinababahala lang daw niya ang ilang probisyon nito. Paglilinaw naman ni Senadora Riza Ontiveros na may akda ng panukalang batas wala sa kasalukuyang bersyon yung mga binanggit ng Pangulo. Nilalaman lang daw ng panukala tungkol sa anatomy ng katawan ng kabataan at consequences sa maagang pagbubuntis.